Papakita ko kung paano siya i-assemble. Hello guys, in today's video ay papakita ko kung paano i-assemble yung aming General Tester custom board. So ginawa namin siya guys para sa simulation ng aming mga custom board. Yan. So dito sa aming tester is may kanya-kanya siyang slot. Yan. Meron siyang slot ng ating universal. Yan. Yung bago namin na universal at saka yung version 1 at saka version 2. Yan. So dito yung slot niya, and then sa orange pi 1 naman, yan. So ito yung magiging universal custom board namin. So dito natin siya ipapatong dyan sa ano na yan, sa slot. Dito naman ay orange pi 1. So dito guys, ito yung slot niya. Yan. So dito namin siya i-test, i-simulate yung function niya at check yung voltage ng buck converter. So dito meron din tayo Connectify CB. So bago din siya. So by the way guys, yung mga custom board namin is mga power cut na, pero di pa namin siya ni-release kasi inaubos pa namin yung stock ng aming dating mga custom board. So dito sa board nakikita natin yan, yung mga ano niya, yung pin outs niya. Yan. So dito meron din tayong lead tester. Yan yung voltmeter niya. And dito yung simulation ng lead triggering natin o kaya kung slot enable. Yan yung pin 5 at saka pin 11. So yan guys, ipapakita ko paano siya i-symbol. So yung mga kailangan natin is ito, yung 40 pin headers. Yan. And then yung importante yung voltmeter natin kasi siya yung measure ng ating voltage ng ating buck converter. And then dito rin yung tack switch natin para sa ating simulation sa slot enable at saka sa lead triggering natin. So pipindutin lang natin yan, trigger na po sa yung custom board natin. And then dito yung 4-pin female header, and then GST connector para sa ating 12 volts fan. And then meron din tayong mga 4-pin header at saka yung 2-pin at saka 3-pin headers. Yan. And then yung ating DC barrel jack para sa ating supply sa ating lead tester. Yan. So ngayon guys, ito na siya. So unahin natin i-assemble yung mga 40-pin headers. So ayan.
pin header. So yung susunod naman natin is yung voltmeter ng general tester natin. So dito natin siya ikakabit. Yan. So bali lalagyan lang natin siya ng stand off. Ito yung dalawang stand off niya. Yan. So gagamitin din natin yung mga stand off guys para sa ating paan ng ating stand ng ating universal custom board tester. Yan. So dapat mayroon tayong stock. Yan. So dito natin ilagay yung voltmeter. Yan. So lagyan lang natin siya ang dalawang stand off. So yan, ilak lang natin and ikakabit na natin siya. Yan. So yung voltmeter natin guys, tatlo yung wire niya, isang ground, tsaka in, at tsaka yung supply niya. So pagdugtungin lang natin yung white at saka yung red, and then yung black niya is ground. So ito na siya, almost done. Yung kulang na lang is yung stand off natin. So ikakabit ko lang to, itong lahat na to, pati yung stand off ng ating mga custom board. So dito yung mga butas na yan, dyan natin siya ikakabit. Yan, uunahin natin yung stand off nya. Tapos ko nang nakabit yung mga stand off natin, pati yung stand off ng slot ng custom board natin is nandiyan na rin. So ngayon guys, testing na natin siya, then papakita natin yung function nya kung din pa siya gamitin. So actually guys, yung ganitong custom board is para lang sa mga CB namin. Ginawa namin ito para mas mapadali yung pag-testing namin sa aming mga custom board. So tulad ng ganito, so meron siyang back converter, so mahirap pag wala tayong custom board kasi kabitan pa natin siya ng tester para kukuha na natin ng voltage yung back converter niya. So dito sa tester namin na ginawa, yan, so patong lang dyan, then kabit yung LED indicator niya. Yan, ikabit lang natin dyan sa LED output nya, and then talagyan natin ng 12 volts power supply yung ating custom board. Okay. So bali ito guys is simulation lang sa ating custom board. So dito din natin i-calibrate yung voltage output ng ating converter. Yan. So tanggalin muna natin tong seal nya, then supply lang. Yan. So mag-ilaw yan siya guys. Yan, ito yung voltmeter natin, so 5.32 volts. Yan, yun yung mga voltage output ng converter namin. Yan. So para mas madali natin siyang i-adjust, kaya ginawa namin siya ng ganitong tester. Yan. So i-adjust lang natin yung trimmer niya kung gusto natin siyang taasan o kaya babaan yung voltage output niya. So sa part namin, ito yung pinaka mas madali sa pag-test ng mga custom board. So bali simulation na siya guys. Yung testing ng namin ng software namin is iba din yun. So dito hardware test lang to,
simulation sa ating custom board, yung lead triggering o kaya yung push slot enable natin. So yan, i-click ko yan yung push slot enable nya. Yan, so bali nag-trigger yan siya. So sa support natin is yung insert coin. So yan yung voltage nya. And then yung isusunod natin na test is yung orange by 1. So bubunutin ko lang to. Yan. So lalagyan pa namin to ng mabigat na platform para pag tinanggal natin yung mga CBs, hindi sasama yung general tester natin. So ito yung susunod guys, yung orange by 1. Same process lang din sa sa pag-test ng custom board na universal. So papatol na natin sa slot nya dyan, papatol na namin dyan, and then supply natin siya, kabit na natin yung lead indicator nya, and then supply ulit tayo ng 12 volts sa kanya. So automatic lalabas yung voltage output ng converter natin. Yan. And then dito pa rin tayo magte-trigger. Yan, yung voltage output niya is 5.16. Dito pa rin tayo test ng triggering natin. Yan. So coin slot enable, insert coin. So bali simulation to guys, mag-insert coin tayo. Yan. Yan yung simulation ng custom board natin. Yan. So bali ito guys ay tester lang namin sa custom board. So kung pwede nyo gayahin guys, kung nagbibinta din kayo ng mga custom board katulad namin, kasi sa amin is supplier kami dito sa Cebu, and then may nagbibinta din kami sa Manila, kaya ginawa na lang namin siya ng general tester, at least mapadali yung trabaho namin. And then yung sunod guys is itong Connectify CB namin. So mga bago to, mga power cut. So take note lang is hindi pa siya na release kasi pinaubos pa na namin yung stock namin ng mga bago. So by next week siguro i-release na namin yung mga power cut namin na mga custom board. So dito guys, baliktad yung natin, Connectify CB natin, bali nakataob siya. Yan. So dito na natin lagay yung lead indicator nya. Yan. So insert lang natin dyan. Then ito yung 12 volt supply natin. So dyan, kapit natin dyan sa Connectify. Yan. So same pa rin, standby nya is blinking, and then yung simulation ng insert coin natin is ganun pa rin. Ito pa rin siya, meron siyang takt switch. Yan yung voltage output ng converter natin is 5 volts. Yan. So napakadali para sa amin na gumamit ng ganitong tester kasi hindi na tayo mahirapan pag nag-simulate tayo ng ating custom board. Yan, insert coin yan. So tatanggalin lang siya, bali nakataob yan. Then yan lahat lang mga custom board namin. So dito sa board meron din tayong lead tester yan. So paano natin siya iti-test? So supply lang natin yung board natin ng 12 volts, and then i-insert natin yan diyang lead na yan. So take note dito sa amin is meron diyang 12 volts at saka 3.5 3 volts. Ito yung 3 volts yan, yung dalawa. So gamit din sa amin kasi nag-assemble kami ng mga lead indicator. So automatic na lang namin diyang i-insert at para matest namin kung gumagana ba talaga. Yan, ito yung 12 volts. So may ilaw din siya. Directly insert lang sa board, wala na siyang switch. Yan. So napaka-convenient para sa amin guys na gumawa ng ganitong tester para na rin mapadali yung trabaho namin. Yan. Ito yung universal custom board natin for RPI, OPI1 at saka OPI-PC. Yan yung slot nya. Yan, port pin headers natin. And then yung orange by 1, ito din. Same slot. Lagay natin dyan. And then yung Connectify. Yan. So, bali nakataob lang yung Connectify natin.
kasi nasa taas din naman yung 15 headers niya. So kaya ganyan yung position niya. So pwede nyo gayahin guys yung design na to kung sakaling nagbibenta kayo ng mga custom board para meron din kayong mas madalian na pag-test ng mga custom board nyo. Yan. So yan lang muna guys. Maraming salamat sa pagsubaybay sa ating channel. So yan. Sa di pa nakapag-subscribe sa channel ko, so please subscribe and like and share na lang din po kung nagustuhan niyo itong video na to. And then by the way guys, ito po yung channel ng kaibigan ko. So kung trip niyo po yung mga unboxing, yan, lalo na sa mga One Piece, so subscribe niyo po yung channel niya. So nasa description po yung link. So maraming salamat guys, nandito na lang. See you sa next video natin.